Isang malikhain at makapanitikang araw sa lahat sa gitna ng masamang panahon. Hiling namin ang kaligtasan sa mga kasamang tinatamaan ng malakas na ulan at hangin sa kasalukuyan. Hiling din namin ang maayos na signal at maayos na daloy ng mga gawain para sa mga kasamang may internet access at nanonood sa atin ngayon. Bahagi ng 59th UP National Writers Workshop ang isang extension lecture kung saan magtatalakay ang ilan sa mga kasapi ng likhaan, UP Institute of Creative Writing, at ang mga kasama sa kasulukuyang batch ng workshop fellows. Para sa taong ito, magbabahagi ang ating mga tagapagsalita ng kanilang pag-uugnay sa temang Writing in the Time of Competing Narratives. Nakapaloob din ang extension lecture na ito sa programang PAN o Panayam sa Panitikan sa Panahon ng Pandemya, ang serye ng online lectures at interviews ng likhaan. Para po sa ating viewers, maaari po kayong magpaskil ng katanungan sa ating comment section at susubukan pong sagutin ito mamaya pagkatapos ng ating lectures. Ngayon ay simulan na natin ang pagpapakilala sa unang tagapagsalita. He is an esteemed educator, literary historian, poet, and cultural manager. He has published numerous collections of poetry, his first being Makinasyon at Ilang Tula, 1967, which was followed by Peregrinasyon at Iba Pang Tula, 1970, Doktrinang Pawis, 1979, Palipadhangin, 1985, Katon para sa Limang Pandama, 1987. He has also published several books on criticism and literary history. He has received several awards for his work as a poet and scholar and was named National Artist for Literature in 2003. He goes by the moniker Rio Alma. Let's now watch and listen to our first lecturer, National Artist Virgilio S. Almario. Narito ang aking maikling mensahe kaugnay ng ating paksa sa araw na ito. Ang aking mensahe ay pinamagatan kong ang Filipino sa mundo na nagpapaligsahang katotohanan. Yung nagpapaligsahang katotohanan ang aking interpretasyon sa competing narratives. Narito ang aking mensahe. Agham ang hudyat ng pag-iral ng modernong panahon. Nabuwag ang luma't piyudal na mga paniwala sa pamamagitan ng lohika ng siyentipikong pag-iisip. Ngunit isang malaking ironiya ngayon na habang tumataas ang pagsulong ng agham, lalo na sa larang ng komunikasyong teknolohiko, ay higit na nagiging mahirap linawin ang katotohanan. Naging komplikado ba ang katotohanan? Hindi lamang ganoon. Maraming anggulo, mukha, anino, aspekto, imahen at iba pa ang katotohanan. Nagpapaligsahan ang mga katotohanan ng bibighani, lalo na sa tulong ng agham mismo, at isang mabigat na problematika ng manunulat ang paghirang sa nais niyang gamitin o ipahayag na katotohanan. Iniaaral ng agham ang pagtitiwala sa pagsusuring siyentipiko. Ngunit muli, aling pagsusuring siyentipiko? Lahat na nagpapakilalang katotohanan ay nagsasabing nakabatay sa siyentipikong investigasyon. Hindi sapat
ang kahit pinakamasusing saliksik para maging payapa ang pagkata. Kaya ngayon ay kailangan ko pang ipanukala ang isa pang kasangkapan ng modernong panahon. At ito ang tinatawag na ironiya. Kahit sa Scienza Nova ni Giambattista Vico at ibang alagad ng modernong pag-iisip sa Europa, ay bumabanggit na sa bisa ng ugaling ironiko upang maigpawan ang mga sinaunat medieval na kanal ng kamalayan. Ito ang dalubhasang pagkasangkapan sa taal na bait ng tao, kalakip ang matiyagang pagmumuni upang magagap ang salimuot ng ugnayan ng bagay-bagay. Ang pagsusuring siyentipiko sa gayon, katambal ang ugaling ironiko, ang mabisang sandata tungo sa paghirang ng anumang katotohanan. Ngunit nais kong punahin muna ang aking ginagamit na praseng ugaling ironiko. Ironiko sa Espanyol o ironic sa Ingles, mula sa ironiya sa Espanyol o irony sa Ingles. Isang ironiya na ang kasangkapan natin mula sa katutubong bait ay binibigkas natin sa banyagang pangalan, sa wikang Espanyol man o sa wikang Ingles. Wala ba tayong katutubong paraan sa pagsusulong ng ating katutubong bait? Kaya ba tinatanggap nating mga unang moderno, sina Shakespeare, Cervantes at Goethe, at sa dulo na lamang ng ika-19 na siglo, sumabit ang ating si Rizal? Nais kong tukuyin sa aking ginawang usisa ang isang malubhang ironiya sa ating ugaling ironiko. Lagi tayong nakatingala sa modelong kanluranin at kolonyal. Kahit sa ating pagtuklas ng wastong landas ng isip. Kaya mahina ang tingin natin sa ating sarili. At hindi natin naisusulong mabuti ang katutubong kakayahan ng ating sarili. Halimbawa, kapag binuklat ang matandang diksyonaryo, mabubunyag sa atin ang salitang parikala. Alam ba niyo kung ano ang parikala? Ang kahulugan sa ayon sa matandang diksyonaryo, ironiya. Isa ito sa mga katutubong salita na naglaho sa ating dila at diwa dahil sa panahon ng kolonyalismo. Ang ibig kong sabihin, nawala sa ating bokabularyo dahil isang katangian ito na ipinagbabawal sa panahon ng pananakop. Masama at laban sa espiritu ng kolonyalismo ang ugaling maparikala. Kahit nga ang paggamit ng bait at diwang masayahin ay naglaho sa pinalaganap na literaturang kristyanisado at kolonyal sa loob ng 3 siglo. Gayunman, hindi ganap. Nanatiling buhay ang diwang masayahin sa dibdib ng ating panitikang bayan. At hindi napigilan ang muling pagsupling sa supersibong pag-iisip ni Balagtas,
Huseng Sisiw, at ang ating mga manunulat ng komedya at kurido na hindi natin pinag-aaralan bago ang henerasyon ng mga Indios Bravos at mga anak ng bayan. Sa gayon, nais kong isipin ang pagbabalik ng ugaling maparikala sa halip na ugaling ironiko, ang isang makabuluhang hakbang upang maging tunay na sandata ito sa paglitis nating mga Filipino sa mga nagpapaligsahang katotohanan ngayon. Marami pong salamat. Siya ay isang manunulat, editor, tagasalin at kolektor ng mga aklat pambata. Kasalukuyan siyang profesor ng panitikan at malikhaing pagsulat sa Departamento ng Filipino at Panitikan ng Pilipinas, UP Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ilan sa mga aklat niya ang mga pilat sa pilak, mga personal na sanaysay, may tiyanak sa loob ng aking bag, mga tulang pambata, ang singsing pari sa pisara, ang nag-iisa at natatanging si Onyok, at ang salin ng Charlotte's Web ni E.B. White, at The Secret ni Lynn Acacio Flores. Nagogi siya noong 2014 ng UP Gawad sa natatanging publikasyon sa Filipino, kategorya ng malikhaing pagsulat. Naging bahagi din siya sa Hall of Fame ng Carlos Palanca Award for Literature noong 2009. 2 ulit na nagwagi ng Grand Prize sa Philippine Board on Books for Young People. Makata ng Taon 2000, National Children's Book Award at National Book Award para sa Young Adult Literature. Naging research fellow siya noong 2016 sa International Youth Library sa Munich, Germany, upang manaliksik sa mga aklat pambata na may temang LGBT. Tawagin na po natin si Eugene Evasco. Magandang hapon po sa lahat. Meron po akong inihandang PowerPoint para sa aking presentasyon ngayon na pinamagatang ang panitikang pambata sa panahon ng nagbabangga ang naratibo. Kumbaga ito ay parang ulat, na pinapakita o dinodokumento ko kung ano ba ang gawain, mga publikasyon, mga pagkasalaysay na nalika ngayong panahon ng pandemya. Next slide, please. So ngayong pandemya, nailantad ang maraming problema sa ating lipunan. Una-una na rito yung kakulangan ng serbisyong medikal, ang nailantad din ang mga napabayaang epidemya tulad ng HIV at ang endemic, na lalo na tag-ulan ngayon, ang dengue. Nailantad din yung problema na hindi handa ang mga sistemang pangkalusugan sa ating bansa. Kaya nga, kung hindi siksikan ay sarado na ang mga ospital para sa mga bagong positibo ng COVID-19. Nailantad din ang kakulangan sa pamamahala, kakulangan ng mga leader, na dapat sana'y aagapay sa atin sa problemang ito. Nailantad ang pagtanggi sa payo ng siyensya, at karamihan ay mayroong paniniwala, napakita rito yung mga paniniwala sa mga pamahiin, sa aspekto ng medisina at sa siyensya. Gayun din, sa panahon ng pandemic, lumabas ang infodemic o yung tsunami ng mga impormasyon. Sa sobrang dami ng impormasyon, hindi mo alam kung ano ba rito ang tama at ano rito ang hindi. At kaugnay ng infodemic ay ang problema ng misinformasyon na lagit-lagi naman kinokontra ng fact check na minsan ay nakakapagod na. Next slide. Ang interpretasyon ko ng nagbabangga ang naratibo ay ang pagbabanggaan ng mga kasaysayan sa paggamot sa ating bansa at sa buong daigdig
nagbabangga ang naratibo at nagbabangga ang tradisyon. No, halimbawa, no, sa kasaysayan ng paggamot, ito ay ayon sa pananaliksik ni Enrico Ezecate noong 1996. Sa panahon ng Espanyol, may banggaan, tunggalian ng babaylan at ng mga praile, no, sa paggamot. Pag sinabing babaylan, ito yung mga katutubong manggagamot natin na gumagamit ng mga halamang gamot. At may mga paniniwala, no, na sa spiritual, no, minsan mga espiritu ang sanhi ng sakit. Laban sa mga praile, no, na paniniwalaan na mayroong dalawang uri ng sakit, sakit ng katawan at sakit ng kaluluwa. Ngayon naman, dumako tayo sa panahon ng Espanyol at Amerikano, may tunggalian dito, mas lalong tumindi ang tunggalian. Praile laban sa mediko at doktor. Ang praile naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, samantala ang mga doktor ay naniniwala sa kapangyarihan ng siyensya. At sumunod ay ang mas lalo pang mabigat na tunggalian. Ang praile, nagsanib ang praile at ang doktor laban sa babaylan. At itinurong nila ang katutubong manggagamot bilang hadlang sa tuluyang paggaling ng mga katutubo o ng mga Pilipino. Hanggang ngayon, kapansin-pansin pa rin na mayroong mababang pagtingin sa katutubong tradisyon sa paggamot. At ito'y pininiwala ang kwentong bayan lamang o mga pamahiin. Mamaya may kita natin, papakita ko paano ba lumantad itong mga pamahiing ito sa ating kasulukuyang panahon. Gayun din noong panahon ng pandemyang cholera at Spanish flu ayon sa pananaliksik ni Dialogo ngayong taon, nagkaroon din ng banggaan, no, sa panahon ng Amerikano. Ito yung banggaan ng tradisyon na pag namatay ang isang Pilipino na nagkaroon ng cholera o Spanish flu, kailangan ng lamay. Pero ayon sa siyensya, hindi dapat kailangan ng lamay dahil lalong kakalat ang mikrobyo, lalong lalaganap ang virus o ang bakterya. So ito ay malaking tunggalian. No? At sa kasalukuyan din, nakalulungkot dahil sa dengvaxia at sa paratang na sanhi daw ng autism ang mga bakuna, malaking problema sa atin ang mga paniniwala, no, na hindi mahusay o mainam ang pagbabakuna. Next slide. Ito ang mga lumitaw na mga pamahiin o mga kwento-kwento, no, na nakagagamot daw ang lemon, nakakagamot daw ang saging. Pero buti na lang, no, sa mga impormasyon na ipinapalaganap ng World Health Organization, ito ay ipinapaliwanag na hindi ito totoo. Susunod. Maging ang bawang. Ang tuob bilang isang uri ng katutubong paggamot ay ipinakita rin na isang mito, no? Mitong pangkalusugan. Maging ang pag-inom ng methanol, ethanol, at bleach ay hindi makatutulong, no? At sa katotohanan ay nagdudulot pa ng sakit o ng kamatayan, no, ng mga sumusunod dito. O kaya ang pag-spray, halimbawa ng bleach o ng mga disinfectant sa katawan o maaaring inumin ay mapanganib sa kalusugan. Next. Mahalaga ang mga aral ng kasaysayan, no, sa pandemya na ito. Yung mga paulit-ulit na balita sa atin o mga payo sa atin na mag-face mask, mag-quarantena, no, maghugas ng kamay, lahat yan ay mayroong mahabang kasaysayan, pinag-uugatan. No? Halimbawa, ito sa Philadelphia ito, no, pinagpatuloy nila ang Victory Parade, lumaganap, no, yung Spanish flu, yung influenza virus, dahil hindi nila sinunod, no, yung mga aral na kailangan magsuot ng face mask at kailangan sundin ang physical distancing. Susunod. Ito rin yung aral ng cordon sanitaire at ng quarantine, no? May kita natin dito, no, ito ay isang ilustrasyon, no, kung paano ba ikinukulong at di pinapayagang lumabas ang mga may sakit, no, halimbawa ng bubonic plague sa Romania, o kaya itong Typhoid Mary, no, sa Typhoid Mary, at itong Typhoid Mary na to, dito nagsimula ang
paghuhugas ng kamay. No? Ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang paraan para maiwasan ang sakit tulad ng typhoid fever. O kaya ay itong yung halaga ng pagka-quarantine para hindi mo na maikalat ang sakit. Dahil ang babae sa larawan ay nakapagkalat ng typhoid fever na hindi niya namamalayan dahil siya ay isang asymptomatikong nagtataglay ng ganitong uri ng sakit. Next slide. At tila ba nakalulungkot no, na sa isang larawan tulad nito no, na take your mask out or off because God's got you covered. Yung mga ganitong uri ng mga lumalabas sa social media no, na para bang ang Diyos ang sagot sa lahat na hindi mo na kailangan ng face mask, ay para bang binubura nito ang mahabang kasaysayan. No? Parang hindi na tayo natuto sa kasaysayan. At sa panahon ng pandemya, no, ito sinasabi rito, ang ignorance ay kamatayan at ang disinformation ay pagpatay o murder. No? Kaya mahalagang impormasyon at kasaysayan sa panahong ito. Susunod. Ngunit, huwag nating isipin na ang World Health Organization bilang isang organisasyon ay mapagkakatiwalaang organisasyon. No? Dahil noong Pebrero, no, naglabas sila ng mga tweet no, na hindi daw kailangan ng face mask. Hindi na daw kailangan. So, ang hinala ko, dito kumalat ang sakit no, sa kanilang nilabas na impormasyon na ito. Maging ang sinasabi nila na hindi na daw, wala pa daw patunay na ang coronavirus ay pwedeng mahawa tao sa tao. No? Ang daming tao naniwala dito dahil nga sinabi nga na ito ay ito ay galing sa World Health Organization. At may kita rin natin sa pangatlong imahen, no, ang mga politikong hindi naniwala, no? Politiko sa United Kingdom, sa Brazil at sa United States. At sila, no, dahil hindi sila naniwala, sila ay naging positibo, no? Nandito naman, no? Noong Marso, naging positibo si Johnson, no? Sa Brazil, naging positibo no, noong July. At si Donald Trump, noong Oktubre 2, ay naging positibo. No? Para tong no? Para tong mga disaster movies. No? Na, ang mga disaster movies, kung ating titignan, ay lagi-lagi nagsisimula sa mga politikong hindi naniniwala na mayroong banta ng panganib. Halimbawa sa climate change o kaya sa lindol o pagsabog ng bulkan. So, pansinin natin ulit yung mga disaster movies natin, no, lalo na sa Hollywood, lagi may politikong hindi naniniwala. Susunod. Yun. Bakit tekstong pambata? Bakit hindi? No? Sa gitna ng nagbabangga ang kwento at tradisyon, inaasahan no, na ito yung makapagbibigay ng impormasyon at imahinasyon sa mga mambabasa. No? At nais kong ibalita na hindi lamang ito nagaganap sa Pilipinas, kundi sa buong mundo dahil nga ang pandemya ay problemang pandaigdig. Hindi lang sa Pilipinas, no? Maging sa Estados Unidos, sa mga bansa sa Europa, no? Sila ay lumikha ng mga kwento, nagbahagi ng mga kwento sa libreng mga plataforma, no? Storytelling online, audiobooks na libreng mada-download, mga libreng libro sa anyo ng PDF. At ito ay naghahangad ng mga paunlad ang kritikal na pag-iisip ng mga bata. Next slide. Mapanlin lang ang simplisidad ng mga aklat pambata. Sasabihin ng ilan, ay aklat pambata lang naman iyan, mga alamat lang yan, mga mito lang yan. Pero alam nyo ba na mayroong mga aklat pambatang ipinagbawal ng mga diktador, lalo na sa Espanya, Iran at Germany. No? Halimbawa itong The Story of Ferdinand ni Monroe Leaf ay ipinagbawal no, ng diktador na si Franco at sinunog ni Hitler. No? Dahil ito ay itinuturing ng mga walang kwentang mga aklat na mapanganib sa kanilang lipunan. Gayon din itong The Little Blackfish na isinulat ni Samad Berangi, no, na ipinagbawal din sa Iran no, bago ang kanilang revolusyon noong 1979. So, wag natin titignan ng mga simple at mga inosenteng mga teksto ang mga aklat pambata dahil ito ay naglalaman ng mga subversibo at mga radikal na mga mensahe sa mambabasa. At sa kasalukuyang panahon, next slide,
kitang-kita natin, no, na ang mga akdang kinagiliwan ng mga bata ay mayroong epekto sa kanilang kamalayan. No? Halimbawa sa Thailand ngayon na laganap ang kanilang protesta, no, para sa demokrasya at sa laban sa korupsyon sa kanilang pamahalaan, sa kanilang hari na walang ginawa, kundi nasa ibang bansa at magpakasarap, no, samantalang sila ay nasa gitna ng pandemya. No? Ang mga kabataang Thai, mga mag-aral, no, ay ginaya, no? Kilala niyo ba ito, no? Si Katniss Everdeen, ang bida, ang pangunahing tauhan sa The Hunger Games trilogy. At ang salute na ito, no? Three finger salute, ay naging simbolo ng pagtutol, simbolo ng protesta na tama na. Kailangan na natin ng pagbabago sa ating lipunan. So ito ang epekto, no, ng mga aklat pambata sa ating lipunan. Next slide. Ang nakikita natin sa larawan ay si Dr. Li Wenliang, no, ang whistleblower ng coronavirus, no, sa Wuhan. No, isang hindi siya hindi siya pulmonologist, hindi siya virologist, siya ay isang ophthalmologo, no, at napakaganda ng kanyang kwento na dapat makilala, mabasa ng lahat ng bata, no, kahit sino man mababasa, kailangan mabasa na paano ba, no, hinarang ng gobyerno, no, yung kanyang nalalaman, ang kanyang obserbasyon tungkol sa virus. No, next slide. At ito ay naisalin bilang isang aklat pambata ni Francesca Cavallo. Si Francesca Cavallo ay isang autor, no, ng mga radikal na mga feministang kwento para sa mga batang babae. Yun ang kanyang packaging, no, ng kanyang mga aklat pambata. At noong panahon ng pandemya, no, pagkaraan ng 3 linggo, nakapaglathala siya ng isang kwento, no, na libreng mada-download na pinagkatang Dr. Lee and the Crown-Wearing Virus. At may kita natin sa isang spread, ibig sabihin ng spread ay double page, no? Kung paano ba siya, no, yung doktor, no, yung ating pangunahing tauhan, na hindi fiction, kundi totoo, no, kung paano ba siya in-intimidate ng pulis. Pinapirma na ang kanyang obserbasyon, ang kanyang mga mensahe ay hindi totoo. No, maging kanyang kasamang babae, no, ay sinabihan na huwag kayong magsasabing na totoo, ang pinapalaganap ninyo ay chismis. No? Okay, so sa sobrang halaga, no, na ipakita natin dito yung kauna-unahang bayaning pangkalusugan sa panahon ng pandemya, hiniling ko na ito ay maisalin sa wikang Filipino para mabasa ng mga Filipinong mambabasa. Next slide. At mabuti na lang ay mayroong publisher na tumulong upang ito ay maipalaganap at sa susunod ng mga linggo, ito ay may papamahagi na sa mga mambabasa. Ako po ang nagsalin yan. Next slide. Ang aklat ng impormasyon sa kontekstong Filipino, no? Napakahalaga talaga ng impormasyon sa panahon ng misinformasyon at infodemic. Ang impormasyon ay proteksyon at kasing halaga ng bakuna. Yan ang aking paniniwala. Ang tamang impormasyon, ang dekalidad na impormasyon ay kasing halaga ng bakuna dahil ito ang magliligtas sa atin. Pangalawa, no, ang paglalahok sa bata sa usaping pangkalusugan at pandaigdig. No, mahalaga ito, no, na hindi lamang ang impormasyon ay hindi lamang para sa atin, para tayong mga kaligtas, kung hindi hinikayat natin ang bata na matuto rin, malaman ang nangyayari sa kanyang paligid, maintindihan kung ano ba ang pandemya. No, kaya lumikha kami ng mga aklat pambata ng impormasyon. Pangatlo ay pagpapamalas ito ng kapangyarihan ng mga tekstong pambata sa panahon ng krisis. Dahil nga, tulad ng aking nasabi kanina, maraming tao pa rin ang may mababang pagtingin sa aklat pambata dahil ang tingin dito ay mga komersyal na babasahin. Pag sabing komersyal, ito ay paulit-ulit na nililikha para sa aliw lamang ng mga bata o ginagamit bilang instrumento sa edukasyon, no, sa mga paaralan, halimbawa para magturo kung paano bumasa. Hindi lamang ganun ang aklat pambata. Ito rin ay nagbibigay ng sapat na impormasyon. Okay. Sa iba't ibang mga anyo. No? Una, yung anyo ng kwento. Pangalawa, anyo ng tula. At pangatlo, ay anyo ng mga impormasyon. So meron 3 uri ng aklat pambata akong iulat sa inyo ngayon. At hindi lamang ito sa paraan ng paglalathala, kung hindi
ah, sa paraan din ng iba't ibang uri ng pagtatanghal at distribusyon ng mga teksto. No? Maaring ito ay nakapost sa social media. At nakatutuwa rin ang daming mga organisasyon, no? DepEd, mga palimbagan, Save the Children, no? Marami, National Library of the Philippines, ay naglalabas ng iba't ibang uri, no, ng storytelling. Maaring ito ay creative storytelling, maaring ito ay multimedia storytelling, o kaya audiobook, no, na presentation. So, nagkapit-bisig talaga lahat, no, ang mga may paniniwala, no, para sa kapakanan ng mga bata. Susunod. Ang makita natin tatlong imahen, larawan, ay ang ginawa naman ito ay ginawa ng School of Allied Medical Professions sa University of the Philippines, Manila, isang infographic para sa bata na kung titignan natin ay isang pahinang kwentong pambata. Makita natin dito ang isang protagonista at isang kontrabida, antagonist, at ano ang mga paraan upang mabigyan ng proteksyon itong si super bata. At ang kanyang kapangyarihan ay ang impormasyon. Sa kaliwa naman ay ang dalawang aklat pambata na ginawa, nilikha sa UP Los Baños, na nagpapaliwanag halimbawa dito sa 1 metro ang social distancing o physical distancing. Paano ba makaiwas sa sakit ang paglayo sa kapwa para hindi ka mahawa, at ang halaga ng pagsuot ng face mask, no? Ito yung mga didaktiko, mga edukasyonal, impormasyonal na mga teksto. No? Maskara naman ni Miko ay, kung makikita ninyo ang pabalat, ay nagsusulong ng pagsusuot ng face mask. Next slide, please. Nais ko rin ibahagi sa inyo na sa panahon ng pandemya, no, na wala kaming ginagawa, mga guro, nag-imbita kami ng aking kasamang editor, no, na si John Ronel Popa, no, isang guro sa Batangas. Piling kami sa mga guro at mga makata ng mga tulang pambata kaugnay sa pandemya. No? At ito'y pinamagkatan naming pamimintana sa pag-asa. Na napansin namin na ang daming tulang pambata na pumapaksa sa mga batang nakatanaw, nakatanghod sa bintana, nag-aabang ng bago sa kanila nakikita. Inoobserbahan ang pagbabago ng panahon. No? Nakailang buwan na ba tayo? 7 buwan na tayo. No? Sa loob ng 7 buwan, nakita nila ang pagbabago ng panahon mula tag-araw, no? Ulan, biglang buhos ng ulan. So ang dami yan, kaya makita natin sa pabalat ang iba't ibang larawan ng mga batang nakatanaw sa kanilang mga bintana. Lalo na nung ipinalaganap ang patakaran na bawal lumabas ang mga bata. So napakarami, no? Napakaraming tula tungkol sa pamimintana. Next slide. At ito ang isang tula na nais kong ibahagi sa inyo. No? Ang pamagat ay Bawal Lumabas, na isinulat ni Ancherina May Hasul. Maikli lamang ito at gusto kong basahin. Inay, anong gagawin natin? Ang sigaw ng mga tanod ay bawal ang tao sa labas. Paano naman tayo? Matagal na tayo dito. Ni walang mapasukang loob. So kita-kita natin dito yung problema, no, na hinihikayat mo yung mga tao na nasa loob lamang ng bahay. No? Lockdown. No? Ang daming mga termino, no? Lockdown, ECQ, GCQ, no? Pero ialantad dito yung problema na maraming mga pamilyang Filipino na mayroong napakaliit na espasyo sa kanilang mga tahanan at para bang parusa ang pagkukulong sa kanila. Totoo nang iniwala ako na ang lockdown o pananatili sa bahay, ang kwarantena, ay isang paraan upang maiwasan ang pandemya. Pero wag namang aabutin yata ng 7 buwan. No? Dahil ito parusa na. No? Ang daming mga paraan, no? Ayon sa siyensya na masusugpo ang pandemya. No? Halimbawa rito ang contact tracing, na napakahalaga ng contact tracing na kinalulungkot ko, hindi naisagawa. No? O hindi ko man lang naramdaman na isinagawa sa bansa natin. No? Sa halip tayo ay ikinulong. No?
Samantalang ibang bansa, tuloy na ang buhay, no? Nagsasaya na, nasa parke na, naglalakad na, nag-exercise na. Tayo ay nandito, no? Para tayong mga preso. No? So, ito ay isang tulang pambata na nagpapakita, no, ng ah, ah, hindi lamang aliw ang mga tulang pambata, hindi lamang ito yung mga tulansanga na binibigkas sa mga bata. No? Hindi lamang ito yung mga simpleng mga tugmat sukat, no? Tumutugma lang. No? Ito ay isang paraan upang magbigay ng komentaryo sa ating lipunan. Susunod, muli ito ay sa parehong Makata, no, si Binibining Hasul na isang Makatat guro. Liham. Gumawa ng maraming liham si Anisha para sa mga doktor at may COVID. Kapag nabasa nila ito, magiging malakas sila at gagaling, wika niya. Sana nga, mga mensahe na lang ang lunas sa sakit. Muli, no, ang simplisidad ng tulang ito, no, at ang kita na natin yung larawan na ginawa rin ng mga guro, ang nagpapakita ng kalakasan, no, talaga tumatago sa puso, no, na sa pananaw ng isang bata na sana ang liham ay gamot. Tunay na gamot ng virus, noon ng sakit. Susunod na slide. May aswang sa labas. May aswang sa labas at bawal daw lumabas. Kinukuha ay matatanda at kagaya kong bata. May aswang sa labas, nagising kahit umaga. Kaya bawal munang maglaro, bawal munang magpiko. May aswang sa labas. Kaya lahat ng mga leksyon, hinahayaan ding nakabakasyon. May aswang sa labas, o bawal pa munang gumala. Kumukuha ng buhay ng kalaro at kapitbahay. May aswang sa labas, nagronda sa gabi. Lahat pinatatahimik. Dahil bawal munang gumimik. May aswang sa labas, sa FB at sa loob ng TV. Kung sino ang tunay na kaaway, hindi ko rin masabi. Hindi ko na kailangan ipaliwanag ang tulang ito, no, dahil ito ay nagbibigay ng babala, no, sa ating lahat, hindi lamang sa bata. Kung sino ba ang tunay na kaaway? Ang tunay na kaaway ba ay ang virus? Kayo na po ang bahalang sumagot. Next slide. Kapansin-pansin din na ang daming mga tula tungkol sa ayuda. No? Partikular na ang mga sardinas. Ang daming mga tula tungkol sa sardinas. Iba nakakatuwa, iba napakaseryoso. Itong tulang ito, tuwan-tuwa kami dahil malikhain at mapaglaro, no, na ginawa ni Carmela Isguera Jose, isang guro. Sardinas sa panahon ng COVID. Ganito iluto ang sardinas. Igisa muna ito sa bawang at sibuyas. Lagyan ng malunggay o anumang gulay para sumarap at maging makulay. Damihan ng sabaw hanggang sa kawali ay umapaw. Buhusan ng toyo o patis para lasa ay hindi magmintis. Ngayon, sardinas ay pagsaluhan ng buong barangay sa isang tahanan. Kaning mainit sa sabaw paglawain. Laman ng sardinas ay huwag nang hanapin. Gulay ay sa pangarap na lamang lasapin. Bawal, umangal, at mag-agawan. Para lahat ng kumakalam na sikmura ay magkalaman. Walang kasiguruhan ang susunod na rasyon ng bayan. At ang susunod, panghuli, ay ang gamot. Lagi tayo naghahanap ng gamot. Bakuna, kung ano man iyan. Ang gamot ay madalas, sinulat ni Edbert Casten. Ang gamot ay madalas lasang hindi ka nais-nais, katulad ng ampalaya, apdo, at iba pang posibleng parusa sa dila, ngunit mabisang lunas sa walang hintong hilo, sa ngiping nangingilo, sa nagtakaw na tiyan, sa paulit-ulit na ubo, problema man yan o kahit natuyo, sa nagsasagad na sipon, sa palaban na lagnat, sa perwisyong pilay, at marami pang karamdaman. Alin ang hindi nito kayang pagalingin, anak?
lipunan. Sapagkat kapag ito ang may sakit, mas lumalala kapag sinisikmura ng sambayanan ang pait. Maraming salamat po at magandang hapon. Maraming salamat po, Sir Eugene. Ngayon naman po, bago po tayo dumako sa susunod na lecturer, ay babasahin lang po natin ang mga nagkomento sa ating live. From Noel Pingoy. Hi, Dr. Eugene. Salamat po. Ganda ng konsepto. Congratulations. Sabi naman po ni Miss Mariel Balakit, tinag po niya kanyang kaibigan na si Jeron Tanglao, pamimintana sa pag-asa. Ayan po, bago po tayo magpatuloy sa ating susunod na tagapagsalita ay hinihikayat ko po ang ating mga manonood sa ating Facebook pages na magtanong o magkomento. Sisikapin po nating bigyan ito ng panahon para mabasa o masagot sa dulo ng programa. Para naman po sa mga kasama natin dito sa Zoom session, maaari rin yung i-type sa chat box ang inyong mga tanong at komento. Maraming salamat po. Ngayon naman po ay dumako tayo sa ating susunod na lecturer. She's currently based in Tokyo, Japan, and juggles her full-time profession as a researcher and her passion for the arts as she writes for film and the stage on the side. Her debut play, Invisible, was staged at the Virgin Lab Fest in 2013. It was later adapted for screen and recognized for Best Screenplay at Sinag, Maynila 2015 and the Los Angeles Philippine International Film Festival 2017. She was also named Film Ambassador by the Film Development Commission of the Philippines 2017. Her other plays staged at the Virgin Lab Fest were Huling Huli 2015, Bahay-Bahayan Tagu-Taguan 2016, and Fangirl 2019. Her plays have also been included in various anthologies, such as Mga Piling Dula mula sa Virgin Lab Fest 2013 to 2016, published by the Cultural Center of the Philippines. She also received training on the theater of the oppressed at the Centro de Teatro do Oprimido in Rio de Janeiro, Brazil. Her current research project focuses on the use of theater for development for HIV/AIDS education in the Philippines. Natawagan ko po ngayon ang next speaker natin, Ms. Herlyn Alegre.
Next slide, please. Okay, thank you so much for that, and sorry for the technical problems that we're encountering. So let me just go back to what I was talking about earlier. So when I was first given this topic, so I had to reflect on it, and I had to go back to where I was coming from as a writer, researcher, and a Filipino based overseas. So my thoughts led me back to the research that I'm currently working on for my PhD dissertation, and it's on applied theater. In this practice, we do some workshops for certain communities, and we have to engage them in a participatory process to help them exercise their own agency. So the aim of these workshops is to create a space of participation for them to identify the issues that they are concerned about and find options on how to address them that are appropriate in their own context. So the aim of this process is to break free from sociocultural narratives that limit their decision-making powers in that specific context. So a narrative in this case means a set of beliefs that influence the way that one interprets the meaning of things. Next slide, please. So as part of the activities that we do, we draw from the personal experiences of these participants. And from there, we create a play that they would later present in front of their community. We want them to create their own stories, to organize and give meaning and understand their own experiences. So we want them to be the storytellers of their own stories. Next slide, please. So in the same way, I find myself wanting to tell stories about my migration experiences in order for me to find meaning in them. A narrative is a discourse, meaning there has to be a source or a storyteller, a receiver or a listener, a subject matter being told, an occasion when it is told, and a purpose for telling the matter. Because of our location, Filipinos overseas may perceive and process news articles about events in the Philippines, report cases on the COVID-19 situation and other information differently. Probably because, there are different sources that we can access, the timeliness of the information we receive, the relevance and credibility of reports that are available to us. Thus, I believe that positionality plays a significant role in how we perceive our world and how we decide to create stories about it.
So as a storyteller and a creator of narratives myself, I want to share today how the competing narratives of being an insider and outsider in a foreign country influence my personal writing practice. So after moving to Japan a couple of years ago, I found the need to participate in my community, but at the same time to stay connected with my relationships in the Philippines. The same goes for my writing. So while documenting the Filipino migration experiences of Filipinos in Japan, I needed to relate these stories and make them relevant in the local discourses in the Philippines. So when I mentioned the insider outsider point of view, what do I actually mean by this? Let me start by presenting the frames that the Philippines and Japan have on foreign labor, or in a sense, foreign workers as well. Next slide, please. Right. So for the Philippines, as a sending country, our OFWs are our biggest export, with more than 10% of our population scattered in various countries around the globe. Of course, they are sources of remittances, and our country is regarded as the fourth largest remittance destination according to the World Bank. We're familiar with the overused term, of course, bagong bayani, and in recent years, they have also been called as proletarians overseas, but also capitalists back home. For Japan, as a receiving country, foreign labor is a source of cheap labor, especially when the Technical Intern and Training Program, or TITP, was first implemented. It was framed as a skills transfer program where foreign workers can enter Japan to hone their skills in a particular industry. But as it turned out, they were being used as cheap labor by companies who participated in the program. Also, in the 90s, a new policy allowed those who are of Japanese descent or Nikkei genes to return to Japan to facilitate what they call, quote unquote, an ethnic return. But in reality, they became Japan's de facto guest workers to supplant the demands for more workers that the aging Japanese population couldn't fill. Japan's foreign migrants often take jobs that are kiken, kitanai, and kitsui, or dirty, dangerous, and demanding. Uh, these are kind of jobs that the Japanese locals wouldn't want to take. There is also an older view of foreigners or gaijins as barbarians, or having ways that are less civilized than the locals. So with the new policies implemented by Japan in relation to the technical intern and training program and the opportunities open for high-skilled workers in the recent years, Japan has been trying to expand the opportunities for foreign workers, although these new policies still have to be tested by time. Next slide, please. So one aspect that creates tension between narratives is the difference in cultural values. So for example, the Philippines prioritizes values of kapwa, or pakikipagkapwa-tao, or having a shared identity. So we perceive people as ibang tao or hindi ibang tao. So the core of our value system is to treat the other person as a fellow human being that promotes inclusion. The Japanese have quite similar concepts, such as the uchi and the soto. So uchi literally means home, and soto means outside. So family and friends are part of the in-group, or the uchi, while clients and other acquaintances are part of the out-group, or the soto. Related to this are the concepts of honne and tatemae. This means that one can show her honne, or true feelings, to people in the uchi. This can be seen through the language used. So the more informal the language is, the closer the relationship is. While one shows tatemae, or those behaviors or norms expected in public, to people in the soto. So the language is formal and polite. Obviously, foreigners are placed in the soto in Japanese society. Take, for example, the recent controversy on the travel restrictions that Japan posted on foreign residents when COVID-19 broke out. All foreign nationals, regardless of visa status, even if they hold permanent residency status, couldn't return to Japan. So these two narratives on how foreign labor is viewed in Japan collide in the lives of Filipinos overseas. However, I can only speak for myself, and there is no aim to generalize the migrant experiences here. So how are these issues mirrored then in the way that we write? Next slide, please. Fila noted that there are two components of a character, so the mimetic and the thematic.
So the mimetic identifies the way a character acts as a real person, and the thematic identifies what it represents. So allow me to share an excerpt from my debut play Invisible as an example. The excerpt I have here tells the reason why Rodel has ended up killing a Japanese colleague. Sorry for the spoiler. The Japanese colleague regards him as a competitor, but for Rodel, it is just work to earn money to send to his family back home. So, Invisible was staged a few months before I left for Japan, and the conflicts that were tackled here seem to fit, quote unquote, the textbook presentation of competing narratives that I mentioned before. But did my perspective on this change when I moved to Japan? Definitely. Next slide, please. So according to Phelan, there are various variables that can be used to affect narratives. So first is, of course, the privileging of one's point of view or appeal to one's personal bias. Second is the audience. It means the narrative must serve the audience's interest. And lastly, relative power, meaning that some narratives created by those in power aims to assert that power, while those who do not have power can use that to gain power. So just like in my applied theater practice, I am trying to use my own personal experiences and tell my own narratives in order to reconcile the positions of being an insider and outsider in Japan. I am an insider because now I have a firsthand account of stories and experiences that I have only read or watched on screen before. But still, I am an outsider in the Japanese society and can only look at this society from the eyes of a foreigner. So let me give some other examples from the current projects that I'm working on and how I am trying to convey migration experiences from this conflicting insider-outsider position. Next slide, please. In my recent film, Kintsugi, which will be shown at the end of this month as part of the online edition of Pista ng Pelikulang Pilipino, the delicate art of kintsugi, or the process of mending a broken pottery with lacquer and gold, as well as the cultural traditions of families who have engaged in the pottery business for centuries, are introduced. But at the heart of it, there is an attempt to tell the story of a Filipino working in that factory. While there is an intention to tell the stories of Filipinos in Japan, there is also the desire to incorporate the stories and the cultural aspects of Japan as a society, not simply to provide conflict, but to bridge the characters and understand why and how these kinds of stories actually unfold. In another project that I'm currently working on and developing in another workshop, a screenplay with the working title Middleman, there is an attempt to talk about how foreigners are regarded as deviants in a society. One of the points for consideration given to me during the workshop where we were discussing it was to turn this screenplay into film, because the world being created in the film, although interesting from my perspective in Japan, might not resonate with the Filipino audience, and that's something that I have to be aware of. Another example is in a screenplay that I submitted to the Ricky Lee Writing Workshop, The Cleanup Crew. In this screenplay, there is an attempt to narrate the stories of professional cleaners who clean the apartment units of people who died of kodokushi, or those who die alone but remain undiscovered for a long period of time. So in this story, I raised the question on what the role of Filipino laborers is in this lucrative economy of death in Japan. So in using the cleaning process as a metaphor, there is an attempt to give the characters an opportunity to exercise their decision-making powers on how they are going to clean the mess in their own lives. On a personal note, as a storyteller, I feel like I need to tell these stories to retrieve a sense of power that I have lost being an outsider in a society that I am living in. There are a lot of themes that are made invisible and voices that are silenced. Telling this story somehow gives me an opportunity to participate in my own process of meaning making. Just like in my applied theater practice, I draw my experiences to create a narrative of my own and to resist what is normative and break free from the identity that is being forced on me by this society.
As Kesby, a scholar in participatory development, writes, participatory practices that truly cultivate empowerment must be seen as spatially embedded, as power is embedded in space, meaning participation as an act of empowerment has to be performed and reperformed in different spaces. Participation is a learning by doing process, according to Berkey. Plans are made, action is taken, results are studied, lessons are learned, and new plans and actions take place. Thus, one has to participate in the space she finds herself in, whether that is inside or outside, to perform and reperform her personal narratives, to tell and retell her stories, not necessarily to resist power, but more precisely to wield it. Thank you. Maraming salamat po, Ms. Herlene Alegre. Bago po tayo dumako sa ating huling lecturer, pananawagan lang po sa mga nanonood sa Facebook Live. Hinihikayat po natin kayong magtanong o magkomento at sisikapin po natin na masagot ito sa dulo ng programa. Our last speaker for this extension lecture, she teaches creative writing and literature at UP Diliman, where she graduated with a Bachelor of Laws degree in 2000 and an MA in creative writing fiction in 2015. Her chapbook, Musical Chairs, was a finalist of the Madrigal Gonzalez Best First Book Award in 2019. Her stories, speculative fiction, have appeared in anthologies published in the US, Malaysia, and the Philippines. She practiced law for 17 years. She's now pursuing a PhD in creative writing, also at UP, this time majoring in poetry. Some of the poems in her manuscript were published in Likhaan 13 in 2019. Her poems have also appeared in 2 separate issues of Critica Cultura. I now call on Ms. Christine Lau. Good afternoon. Thank you for that introduction. Good afternoon to everyone. I had prepared a completely different lecture for this afternoon. It had something to do with law and poetry being competing narratives. But recent off-workshop conversations with my co-fellows, Glenn and Kate, have persuaded me to talk about something else, the writing I found myself doing during the pandemic. So thank you, Kate and Glenn. Thank you also to Sir Joey Bakiran and Sir Vlad Gonzalez, whose questions began my reflection on this question. And pasensya na kayo, Hani, Herlin, and Maynard. Narinig nyo na to. Yun. May we go to my slides, please? Yes, I am writing. And I'm uncomfortable that I feel the need to explain myself. But the breakout sessions of this workshop have made me aware of a conversation writers are having or ought to be having about writing during the pandemic. I think this conversation qualifies as competing narratives about literary production, or what I would like to consider in my case simply as creative work. This conversation revolves around the basic question that we who teach creative writing ask our students to answer when they write their poetics essays, which is, why do I write? Has the pandemic changed my answer to this question? When the call for submissions to Likhaan's DX Machina came out, a writer friend tweeted, "We didn't need one more writing anthology about the pandemic." This was a health issue after all. The same friend was increasingly worried about the passage of the anti-terror law, then a bill, the government's capability to handle the health crisis, the ABS-CBN shutdown, as was I. And I agree. Literature is not the answer to the health crisis and government excess or failure. My friend was concerned that the call would encourage writers to view the pandemic as material to turn into a poem. And for my friend,
this was self-serving and offensive. This is one narrative, one way of interpreting the writing that is taking place during the pandemic. I envy writer friends who joined collaborative efforts to produce plays and productions for their respective advocacies. Or my friends in countries who were in the midst of doing their PhDs and were compelled by their advisors to continue working. This is another narrative strand. No one seemed to question why this cohort was writing. The purpose and audience was clear. I had no similar excuse, and having none, it seemed like the default perspective was to view my writing as suspect, selfish, and unhelpful to the national cause. There are, of course, many other narratives. This afternoon, I offer mine, my own story about the writing I found myself doing during the pandemic, because I think it adds something to the conversation, though perhaps small. When the pandemic broke out, I was, like everyone else, unmoored by fear and uncertainty. I was angry at the same things my friend was worried about. I was angry at the way laws were and were not implemented. And I was angry to sense what I feel is a growing threat to my right to express myself freely. Desperately, I drove into work, editing manuscripts, checking student requirements. But when UP eventually decided to suspend classes for everybody's safety and sanity, I lost my routine. But thank you, UP. Thank you. I found my coping mechanism on Facebook. Slide 2, please. Next slide, please. Early on in the pandemic, Robert Alejandro, an artist and one of the prime movers of the store Papel Melody, decided to hold free drawing classes on Facebook Live for kids who, like me, lost their daily school routine. He would simply draw 3 illustrations in 1 hour, which they would copy. Next slide. I joined every session for 30 straight days. It was the only thing I committed to every day, apart from cooking for my family. At the end of the period, I felt like Teacher Robert was my best friend. The daily practice of making art calmed me. In a disordered world, it gave me a sense of control and order, and this helped me function again. Teacher Robert offered free drawing classes for adults, but I found it was nothing like the kids' classes. Next slide, please. He told us to spend 1 hour by ourselves, drawing our immediate surroundings. This, he said, was his artistic practice, to simply observe and draw what one saw without stopping to correct mistakes. He encouraged us to do this every day and to treat this hour of art, as time for the self. To pay attention not to the self, but to the world around it. Yes, the self was hemmed in by the pandemic, but the self was also surrounded by people, creatures, and spaces that were not the pandemic. I was very impressed by this. When Teacher Robert reduced his daily classes to once a week, I began to go through my old creative writing manuals to find prompts to respond to daily. But I found this process very lonely. Next slide, please. Things turned around when SIPO Remo began. SIPO Remo is an 11-day writing challenge on Facebook for Southeast Asian writers. Every day, a Southeast Asian poet would post a prompt which participants would respond to. One could post one's response on the SIPO Remo page. I had joined it the previous year, but was unable to complete the challenge because I was so busy at work. The pandemic took away this excuse. The first prompt was from Thailand, the Klong Si Suphap poem, a quatrain. Though I could write about anything I wanted, I had to make sure that my first 2 lines had a syllable count of 7,
the last two lines 9. There should be a break between the 5th and 6th syllables of each line. The 7th syllable in line 1 and the 5th syllable in line 2 must rhyme. The same goes for the 7th syllable in line 3 and the 5th syllable in line 4. Gets nyo? Medyo mahirap, di ba? The form was so challenging that I found myself working on a single quatrain for the entire day. Here is the result. Next slide, please. Seems small. I'll read it out. Ostrich. You weren't supposed to be jogging where city folk jog. No one's property moves freely here, except for lapdogs who yip for sir. The ostrich, of course, was in my imagination the very same one that had escaped an enclosure in a gated subdivision in Quezon City. Hashtag Jumanji. Why was this the topic I chose? I have no idea. But I do remember tweeting and retweeting videos of that ostrich that day. I had invested so much in learning the form, I used it as a template to structure my response to subsequent prompts, especially when I had no time or energy to write a longer poem. Here, for example, is my response to a prompt calling for a poem about food from one's country. Next slide, please. Adobo. Big bird is dead. Bitter, we stew in anger and soy and cane vinegar. Put a lid on our sweat sour joy. We bubble over. This, of course, came after the news that one of the two ostriches that had escaped died from stress and was turned into adobo by the caretakers. The Thai form was so brief, it helped me focus on what I wanted to say about the ostrich and how I, like many others, felt it emblematic of our collective state during the pandemic. But I did not write these quatrains for the nation. They were just a daily response to prompts. After 11 days, I found that I'd written 2 more of these quatrains, each posted on separate days. How were they received? Well, hindi sila masyadong pinansin. Mga Pilipino lang naman kasi nakakaintindi ng konteksto. But eventually, I found myself following the work of certain people, both from the Philippines and outside. I noticed some community members began to comment or react more frequently to my posts, and we began messaging each other. I began to feel the need to deliver on an expectation to post daily, to keep the practice going, not just for myself, but for the group. Toward the end, we began to receive prompts that were a lot of fun to do together. Next slide, please. Ako, hindi talaga makita. This prompt challenged us to write a block of text about the space in which we were quarantined. An additional requirement was that one should be able to sing it to the tune of an Indonesian song, Balada Kamar, or room ballad. Here, the form allowed me to think about Insta poets, and tongue-in-cheek wise, I actually appended my name to it to make it seem like a post on IG. Next slide, please. So, katuwaan lang. Another poem encouraged us not to take ourselves seriously and post something that was unliterary, derivative, and required little effort. I reposted this meme together with a short poem, which I'm afraid not many community members got because of age differences. The poem that accompanies the meme is "How do you solve a problem like Maria?" Diba? Perhaps in this version, no children. Ayan. I can't read my own slide. Sorry. Perhaps later I'll go back to it. Okay? No children to pin this cloud down, no moonbeam caught in somebody's hand. Yeah, I think that's what it is. Thank you. All right. I began to notice some participants from other countries were also posting responses to current issues. I began to Google what was happening in their context and learned things I did not consider or know before.
I remember Igor de la Peña asking if I was writing these exercises for my dissertation. And I told him no. My project was different. It was on law and poetry. I was just doing the exercises to keep sharp, to be ready when the real writing came. But now I see how these writings, these exercises, were personal responses, not just to the prompts, but to things in my environment that I felt I had little control over or felt too weak to express on my own. The Thai form helped me see past fear and anger, if only for a day. It allowed for moments of clarity amidst overwhelming confusion, uncertainty, and yes, low-key despair. It also helped me gain new friends and an interest in other people, other societies that were facing the pandemic, and governance issues too. The Sipo Remo community and practice gave me a context and courage to articulate my thoughts and feelings about all the things that I felt were working against us and our humanity at this time. Now I realize that the daily practice helped me get out of myself and pay attention to the world that is and is not the pandemic, to recognize the aspects of that world that continue to shelter and sustain me and others like me, even in the most precarious of times. It is an incredible privilege to be able to do this, one that I feel I cannot take for granted. Because the writing helped me get my bearings back, I try to help others, mainly my writing students. I try to help show that writing can be a place of solace and community. Now that I am a little bit better, I also try to listen more carefully to the conversations happening in spaces and places I inhabit, both online and off. On social media, I try very hard not to contribute to the violence and vitriol that one often encounters, the kind we say trolls dish out, without acknowledging the possibility that my throwaway tweets and FB posts might be operating similarly. If I agree with the way authorities have threatened to curtail my right to expression, how do I behave otherwise? How do I support others who are finding their voices, discovering what it sounds like to dissent? And how do I support better those who are most vulnerable to repression and violence? I try to do what I counsel my students, to choose which conversations to join, respond to these conversations thoughtfully and in a helpful way. What else does one do with this privilege? As the person who wrote the exercises, I need to examine the material that came out and think, what are these texts responding to? What are they in conversation with? Do they add anything to existing conversations? If they do not, if they only replicate what is already being said, okay, in various media, or worse, if they traumatize or re traumatize readers, must one publish? Next slide, please. In my field of study, law and literature, one is encouraged to read literature like the law. James Boyd White, the founder of this movement, says this means to read a poem like a judicial opinion. He explains that when we read judicial decisions, we know that the arguments are arranged to convince people that the court decided justly and fairly. We understand the context within which it was issued, which is a dispute, and its audience, the parties and the public. We know its purpose, that is, to put an end to the dispute and to create a rule. White argued that poems, just like judicial opinions, arise in particular conversations and contexts. At this workshop, for example, we are constantly asked, sino bang kausap mo? Who your conversation partners are tells us which narratives you will either reify or contest. It also allows readers to speculate about your intentions and hold you accountable
for what you have written and published. The author is not dead. She is asked to account for the decisions she took to shape the text, respond to context, and obtain specific responses from readers. Why this demand for accountability? Isn't expression enough? Well, just like judicial opinions, literary works do affect real people's lives. I don't think accountability means we should hold off from writing until one is sure of her intentions. We often discover our true intentions along the way. I think this question grows in significance when we begin to edit our first draft. It weighs heaviest when we are deciding whether the final version ought to be published, whether in a book, a journal, or even on our social media account. We need to weigh our desires, our good intentions, and advocacy against any possible hurt or harm that publication might cause. It is a dilemma I once thought only CNF writers grappled with. I'm sorry. I realize now that all writers must confront this question head on. Certainly, it is a question that we who have worked in law and development struggle with when we seek to find, when we try to make our interventions hew to what people really need and not just what we want to do because of our own agenda. There is no settled answer to the question I spoke about. One must make the decision for oneself, hopefully after careful thought. My narrative, my interpretation of things is not the only one. In a time of competing narratives, one must learn to listen and read each other and our intentions better. Like writing, this too is a practice. If we fail today, we get to try again tomorrow. We won't always get things right, and at the time of contesting narratives, these mistakes will likely cause or possibly worsen existing conflict or be painful to acknowledge and confront. But we must try. There are forces that capitalize on our distrust of each other. And we know of this throughout our history, our nation's history. We must therefore learn to approach and receive ourselves and each other with gentleness. Thank you. Maraming salamat po, Ms. Christine Lau, Sir Rio, Ms. Herlene, at Sir Eugene. Ngayon naman po ay babasahin lang po natin ang mga katanungan mula sa Facebook Live. Ayan. Unahin po natin ang katanungan mula kay John Mark Algarha. What role does literature play during these challenging times? Pwede pong sumagot kahit sino po sa ating mga speakers. Ms. Herlene? Ms. Herlene, baka gusto niyo pong. Literature play during these challenging times. Yun nga, for me lang, coming from dun nga sa point of view ko as a writer overseas, siguro mahalaga para sa amin yung magsulat to document this particular time. Kasi nga iba ang danas nitong, for example, nitong COVID-19, iba ang experiences ng mga nasa Pilipinas as opposed din do sa mga experiences ng mga nandito. So I feel like it is important to write and document these experiences in literature ngayong mga panahon na to. May gusto po ba dumagdag? Pwede po tayo mag-move on sa next question po natin. Para naman po kay Sir Eugene, mula kay Christian Pimentel.
Good afternoon, sir. The pandemic has become an incredible avenue for us to hear the voice of children through stories and poetry. We hear their challenges, fears, and frustration. Ano po sa palagay niyo dapat o paano tatapusin ng mga kwento o tula tungkol sa pandemya? Thank you po. Ang hirap ng tanong. Ang tanong ay paano tatapusin? Opo, sir. Paano tatapusin ang mga kwento o tula tungkol sa pandemya? Okay, isa sa tradisyon o ah, poetics no ng panitikang pambata ay ang pagkakaroon dito ng positibong katangian na kahit na malungkot ang tema, karimari-mari man tema, ay nagbibigay ito ng pag-asa sa mga mambabasa, lalo na pagbata. No, bibihira ang mga aklat pambata o mga kwentong pambata o mga tulang pambata na para bang hindi nagbibigay ng pag-asa sa mga bata na para bang walang-wala ng kinabukasan, talo no ang bata, talo ang mga batang tauhan. Kaya ang sagot sa tanong na iyan ay bigyan natin ng pag-asa ang mga bata. Kaya nga, yung pamagat ng aming antolohiya ay Pamimintana sa Pag-asa. Kahit meron tayong ganitong problema, ganitong pandemya, kahit na meron tayong kinakaharap na malaking pagsubok, no, lagi tayo umaasa no, na mayroong darating. Sana dumating na kaagad no, yung pag-asa no, ng kalusugan, pag-asa ng isang mas ligtas na lipunan, pag-asa ng mapagkakatiwalaang pamahalaan. No, at ligtas na pamilya. Yung mabuhay tayo, no? Mabuhay na, lalo-lalo na sa mga batang mambabasa, nasa mura silang edad at nakaranas sila ng ganitong klaseng pandemya na hindi pwede makapaglaro, wala silang mga kultural na gawain, ipinagkait sa kanila ang edukasyon, ipinagkait sa kanila ang manood, tunghayan ang kalikasan, no, pumunta sa dagat, maligo sa ilog. Yan, napakalupit nun no? Pero sa pamamagitan ng mga kwento at ng mga tula, no, na ipaparana sa mga bata no, ang ano ba ang mabuhay? Ano ba ang kaligayahan pa na pwedeng ibigay sa kanila lalo na nakakulong sila sa kanilang mga tahanan. Maraming salamat po, Sir Eugene. Meron pa po tayong tanong para naman po kay Miss Christine Lau. Ito po yung katanungan. Sa panahon ng Anti-Terror Act, ano ang magagawa ng mga manunulat upang manatiling nasa wasto ang kaayusan ng lipunan? Mula po yan kay Bara Dalakat. Sa aking palagay, malinaw naman. Nakikita naman po natin sa draft, sa batas mismo at sa IRR na maraming bagay na hindi naman sang-ayon sa konstitusyon na naroon. Kaya nga napakaraming katanungan ukol sa batas at 37 na po ang petisyon laban dito. Bilang mga manunulat, iba-iba naman ang paraan natin ng pagkikisangkot. Nariyan ang pagsusulat ng diretsa tungkol dito sa sitwasyon natin ngayon. Iyon ay isang paraan ng pakikisangkot ukol dito sa threat sa ating demokrasya. Ang isa pang paraan, pero may iba pang paraan Meron ditong maraming mga manunulat akong kilala na nag-oorganisa na direktang nakikiisa sa mga mamamayan na nasa laylayan, yun yung tawag nila, di ba? Nasa laylayan, na talagang sila ang unang-unang nakakadanas ng pang-aabuso na nangyayari sa ngayon. So maraming paraan sa pagsusulat, sa loob at labas ng pagsusulat natin. Sa palagay ko, dahil sanay tayo or lagi-lagi nating pinag-iisipan ang ating paraan ng pagsusulat, laging meron tayong responsibilidad na isipin saan magiging mas epektibo ang ating sinasabi at hanapin natin sana ang pinakamagandang paraan, pinaka-epektibong paraan upang ipahiwatig ang ating damdamin tungkol sa napaka-importanting issue na ito. Yun lang po. Maraming salamat po, Miss Christine.
At bago po magtapos ang ating live stream session ay baka po meron kayong gustong ibahagi pa sa ating mga viewers? Simulan po natin kay Sir Eugene. Sorry. Ito yung panahon na dapat tayo magtiwala sa kapangyarihang makagamot at makapaghilom ang panitikan. Totoo, no, may naririnig akong mga komentaryo, mga puna na bakit patuloy pa rin ang pagsulat, lalo na sa panahong ito, bakit parang hindi kayo epektado at sulat kayo ng sulat. Sa palagay ko, hindi makatuwiran ang ganitong komentaryo, no, lalong-lalo na, no, may paniniwala ako na may karapatan naman tayong piliin kung ano ating gagawin sa ating oras, no? At may karapatan din tayo, no, kung sino ating gustong kausapin, no? Kung kanino natin paparating ang ating mga isinusulat, no, sa panahong ito, no? Ang isa lang kinakatakot ko, no, na sa panahong ito, ang dami-daming manunulat, ang daming nalilikhang mga gawain. Pagkatapos ng ng sitwasyon na ito, paano babalik sa dati, no, na nasanay ang karamihan sa libreng download, sa libreng storytelling na ipinamimigay na namin halos ang mga aklat namin, no, walang royalty, no. So yun ang takot ko, no, na ang laki ng tungkulin na manunulat sa panahon ng pandemya, pero pagkatapos ng pandemya, ano na lang ang kalalagyan ng kahihinat na namin bilang mga manunulat na nasanay ang publiko sa ayuda mula sa mga manunulat. Miss Herlene? Siguro for me, don't stop communicating. Mahirap tong panahon na to, and during this time na yun nga, dumaan tayo sa lockdown, parang hinihiwalay tayo ng mga ganitong klaseng experiences. Pero that doesn't mean na kailangan din natin maging separated. So marami ng ways ngayon para maging connected tayo. Kagaya nitong lecture na to at ng UP National Writers Workshop that enables me to participate here kahit na nasa ibang lugar ako. So pwede tayong patuloy na makipag-communicate at makipag-dialogo sa isa't isa para sama-sama natin bilang isang community ma-process yung shared experiences natin. So sa pagsulat man yan, sa mga blog, online, or sa video, sa vlogs, o sa iba't ibang ways ng pag-express at pag-communicate, siguro patuloy lang tayo na mag-express ng ating mga thoughts because it's also a way of, like nga sinasabi, documenting our experiences and at the same time processing what we're going through together. Thank you po, Miss Herlene. Next po si Miss Christine and then panghuli po si Sir Rio Almario. Nagpapasalamat ako sa UP National Writers Workshop, sa Likhan, ICW. Napakarami pong napupulot dito, napakaraming aral. Dito lang po sa lecture na to, nakita ko yung boses, di ba, ng mga guro ng kabataan sa mga tulang pinakita ni Sir Eugene. And narito ang literatura, narito ang panitikan. Madalas kasi iniisip natin yung mga nanalo ng palangka, yun lang po yung panitikan. Pero hindi eh. Nagsusulat ang mga tao. Okay? May ginagawa ang tao sa bawat sektor ng lipunan. Kadalasan hindi lang natin nakikita ito. At ang nangyayari sa pandemya ay itong hindi natin pagkakasama, di ba? Dala ng maraming bagay, diba? Class position, etc. Lalo lang itong pinaigting ng pandemya. Pero sa sitwasyong ito, mukhang nakakahanap tayo ng iba-ibang pamamaraan ng pakikiisa eh. Hindi natin nakikita dati, ngunit yun nga, tulad ng sabi ni Herlene, may mga bagong teknolohiya ngayon, may mga bagong solusyon. So ako, interesado ako sa mga solusyon. Ano ba ang nakikita nating mga oportunidad dito upang lalong maging madali para sa atin ang makisangkot kasama ng isa't isa. Yun. Doon ako interesante. At sa aking palagay,
ang mga venue tulad nitong workshop, itong palihan, at yun na nga, yung ibang mga nililikom na mga koleksyon tungkol sa writings na nagaganap ngayon. Sa aking palagay, importante yun sa ating pag-iisip ukol sa konsepto ng literatura at ukol na rin sa ating pagiging Pilipino, di ba? Sa pag-express na kung ano ba talagang gusto nating mangyari. Salamat po. Thank you po, Miss Christine. And last but not the least, natawagan ko po si Rio Alma. Mukhang may tech problem po. At diyan na po nagtatapos ang ating extension lecture. Maraming salamat po muli sa ating lecturers. Meron pa pong onting katanungan sa Facebook, pero dahil po kulang na po tayo sa oras, ay pwede nyo na lang pong replyan sila later sa mamaya sa stream. Paalala lang po, paki-follow and like po kami sa aming social media pages na ifa-flash po ngayon sa inyong screen. At narito rin po ang schedule para bukas na makikita nyo rin po sa inyong screen. Magpapatuloy po tayo ng sessions for tomorrow. At meron na po tayo ulit na morning sessions. At dyan na po nagtatapos ang ating extension lecture. Naway nakatulong ang natapos na talakayan sa pagbubukas ng ating isip sa mga suliranin, mas lalo na sa mga mungkahing solusyon at posibilidad. Like po kami sa aming social media pages na ifa-flash po ngayon sa inyo. Muli, maraming salamat at magandang hapon po sa lahat.